Alam niyo tayong mga Pilipino, hindi talaga tayo nagpapatalo, no? Gusto natin lagi tayong lumalaban, and gusto natin lagi tayong may napapatunayan. Isa yan sa mga karakter na ikinaganda sa mga Pilipino. Usually, magandang bagay yon para sa ibang mga sitwasyon, no? Pero mukhang hindi para dito sa pulis na to. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Corporal Suwan. Kung sino ang nakabalita, no? Meron siyang insidente kung saan nakagitgitan or nakabanggaan or nakaalitan niya sa daan ang isang matandang driver. And dun nga, sa viral video na yon, hinuli niya yung matanda and medyo nakaladkad niya. Actually, hindi nga medyo. Kinaladkad niya yung matanda palabas ng parang van na sinasakyan ng matanda. Like, ano talaga, puwersahan, kumbaga. Inaresto niya yung matanda ng puwersahan. Walang, walang Miranda rights, man. Walang Miranda rights. Diretso aresto, man. So, kinabukasan nga, matapos ang insidente na to, no, is nagkaroon ng press con. Because again, itong issue na to is nag-viral. Of course, nakuha yung atensyon ng mga nasa taas na medyo parang hindi nga maganda yung pagkaka-aresto itong si Corporal Suwan sa matanda, which is 70 plus years old. And may kita naman natin sa video talaga na hindi na makakapalag yung matanda kay Corporal, no? Itong press con nga na to is para lang, mapag-usapan yung nangyari and para sana humingi ng patawad si Corporal Suwan para sa nangyari, para sa puwersahang pag-aresto at hindi tamang pag-aresto sa matanda o yung hindi yung maayos na pag-aresto. Kasi again, base sa mga napanood natin video tungkol dun sa insidente sa daan, parang may kasalanan din naman talaga yung matanda, And I guess kailangan talaga siyang arestuhin or kailangan niya talagang i-identify yung sarili niya kasi meron din talagang mali yung matanda. Itong press ko na to is, of course, para lang pag-usapan yung nangyari and para humingi ng tawad sana si Corporal Suwan. Pero dahil tayo nga ay Pilipino, hindi tayo nagpapatalo. Na? Gusto natin, kailangan meron tayong napapatunayan. During this press con, binigyan na ng NAPOLCOM chief si Corporal Suwan ng chance para magsalita. Ito ang kanyang mga sinabi. Narito po ako para nilawin po yung nangyaring insidente. Prior po kasi doon sa nangyari na yun, nakikita lang po doon yung video na ina-arrest ko. Are you telling me you're not gonna apologize, Mr. Suwan? I have to apologize, sir. I understand po. Pero Kahit yung NAPOLCOM chief may nagulat na parang, wait, anong linawin? Dito ka para mag-sorry. What the fuck are you trying to explain, man? Napaya siya napatingin eh. Kita-kita mo siya napatingin. Kasi bigla meron doon lilinawin, no? please, sana po ay bigyan niyo ako ng pagkakataong makapagpaliwanag, sir. With all due respect po, sir. Please. With all due respect, sir. Which is, that is the last time na nire-respetuhin niya yung NAPOLCOM chief, no? That is the last time na nire-respetuhin niya yung NAPOLCOM chief. Kasi yung video po na kumakalat, parang ako ang sobrang maling-mali doon. Pwede po ba, sir, na mabigyan ako ng due process? Ma-explain ko man lang yung side po, sir. Hindi, paliwanag ka. Opo, sir. Maghusga ang taong bayan sa ginawa. Opo. Salamat po, sir. With all due respect po sa inyo, Sir Canelisan. Ang nangyari po nung prior po yung incident na yon, tinangka po niya akong sagasakan. Okay. So, itong sinasabi ni Corporal Suwan dito na tinangkalo siyang sagasaan, ito yon. Ito yung video na yon na, you know what? Yeah. I guess, hindi naman gustong sagasaan. I feel like si tatay is gustong umalis sa sitwasyon na nagkataon lang na andun yung police. No? Kasi, nakita mo natin na tumigil eh. Hindi naman totally tinamaan si Corporal Suwan. Pero malapit na, no? Masasagay niya talaga. Kung nagtuloy-tuloy yung pag-andar ng van, masasagay niya si Corporal Suwan. And, tablasik din talaga, no? Kung mabubunggo. Pero parang, huminto siya, no? Kasi parang, mahagip ata yung police, no? So, parang gusto niya mangyari is, parang tumakbo, kumawala sa pangyayari. Parang ganun yung nangyayari. Or maybe umalis sa kasi nakaharang siya sa gitna ng daan eh. I don't know. But, kung yun I feel like yun yung tinutukoy ni Corporal Suwan dito. And kung yun yung babasihin nating video, I guess, yeah. Pwede. And for information lang po ng lahat, base po sa investigation ko, meron po siyang 8 incident. The same po.
Ito po yung mga police report. Kung pwede niyo pong walo po ito na same. Frustrated homicide, attempted homicide. Okay, this is the part na medyo nag-snap na, no? Si the chairman ng NAPOLCOM because ito yung part na bigla yung nilabas yung mga parang dating naging kaso ni tatay, kumbaga. And parang dinadrag ni Corporal Suwan yung explanation dito na parang siya yung panigan ng mga tao na, hey, pinapanigan niyo to dahil ganito yung ginawa ko. Eh, may mga kaso nga to. Diba? Sa dati. So, kailangan ako panigan nyo. Diba? Eh, yung pinapatunayan niya dito. Which is, ang problema kasi dito is, hindi naman yon yung nangyayari ngayon. Diba? Ang pinag-uusapan natin is yung nangyayari ngayon. Which is, kailangan mo lang manghingi ng tawad. Kailangan mo lang manghingi ng tawad sa puwersahang pag-aresto, hindi pagbasa ng Miranda rights. Hihingi ka na ng tawad, no? Pero gusto niyang palakihin, no? Naglabas ng mga resibo, si Corporal Suwan, pinakita niya yung mga dating kaso na matanda. Walo po itong insidente. Ipapakita ko po sa media. Kung pwede niyo po ito lahat. Upo ka dyan. Upo ka dito. Ito po. Upo ka dito, Miss Corporal. So, ito pong pangyayari na to, nagpapatunay lamang po na trabaho niya na itong mambangga ng ibang tao tuwing siya ay nagkakaroon ng itong traffic incident na mga ganito. Yung mga kaso po na ito, nandito po yung babangitin ko lang po lahat. Sir, with your pasensya na po, sir. Ito yun naman, napainom na si, sa chairman ng NAPOLCOM, no? Kasi, ihahanda niya na yung rebat niya eh. No? And dito na nga papasok yung dahil naglabas ka ng mga unrelated information regarding sa, sa talagang topic natin dito, babatuhan kita ng mga unrelated information as well or mga detalye tungkol sa'yo. No? And man, rebat ni Chairman NAPOLCOM, fucking fire. No? You want to go that route? Nabanggit ko lang po ito sa itong walong incident. Let me ask you a question. Corporal Simeon Dimaala Suwan, batch number 197963. Are you the same Corporal Suwan who was demoted in December 2019? Na-demote ka ba, Corporal Suwan, dati? Yes, sir. Yes, sir. Oh, nakasuhan ka ba dati ng grave coercion, unlawful arrest, and slight physical injuries noong January 28, 2015? Yes, sir. Ikaw rin ba ang same Corporal Suwan na nagkaroon ng erasure of entry in the official blotter of PCP11 noong January 28, 2015? Yes, sir. Nasuspend ka ba dati noong 2017? 27, sir, na-suspend ako. Lawol ka ba ng 2013, Corporal Suwan? Yes, sir. And doon nga biglang napaaning ko, no? And then binasahan siya sa lahat ng mga, mali niyang nagawa as a police, no? Pero medyo biglang lumaki yung mata ko na, wait, what? Nag-awol siya ng 2013, pero police pa rin siya ngayon? Sana ganyan din sa trabaho, no? Hindi ko alam na ganito pala kagaan sa pulisya ng Pilipinas, no? Na kahit kahit mag-awol ka, pwede ka pa rin pumasok ulit. At dahil sa mga ibang trabaho dyan, like entry-level job, pag nag-awol ka, wala ka ng trabaho. Mag-apply ka na ng panibago. Kasi sigurado yung pinag-awalan mo, nakahanap na yun ng aplikante. Pero sa pulisya ng Pilipinas, no? Pwede pala mag-awol. Nice. Nasuspend ka ba uli noong March 28, 2024? Hindi ko na maalala, sir. Yung bang evaluation mo no first semester to 2024, ang rating mo ba 70 lang when you are assigned in NCRPO? If you wanna go that route, Corporal Suwan. Yes, sir. Kung i-discuss ko po sa inyo isa-isa yan, may mga depensa po ako dyan, sir. Yes, but that's not the point, Corporal Suwan. Yes, sir. The point is, it's just a traffic accident. It's just a traffic accident. My God. Matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Hindi ka ba nahiya? Yup. Yun na yun eh. Yun na yun.
that is, by the way, a bar, no? From NAPOLCOM chairman, kung paano niya inalatag lahat ng listahan na yon. Sinabi niya kada taon, kada anong klase ng kawalian yung ginawa ng police, and then pinasukan niya ng ender na it's just a traffic accident. You know, para sabihin na ngayon, tinan mo, inilabas ko tong lahat para lang sa traffic accident, dapat nag-sorry ka na lang. Di ba? Ayun lang dapat eh. Yun yung ano dito, no? Pag-usapan na kasi, again, may puwesang, medyo na puwesa natin yung matanda, no? Kaya nagkaroon ng press con because again, you know, image ng pulisya yung madadali dito, so manghingi ka ng pasensya or manghingi ka ng sorry in public, no? Sa media. Para panood na lahat ng tao kasi again, nag-viral siya sa social media. Kung akala nyo tapos na, no? Akala nyo dito na natapos to, no? Nakala nyo, okay, sige, mali ko na. Humingi na ako ng tawad, pasensya na. Ganun sana eh, no? Pwede pa niyang, actually, on this part of the press con, pwede pa niyang mahabol eh, no? Pwede pa niyang mahabol yung pagiging pulis niya. Kaso hindi. Kaso hindi. Double down, man. During the time na nag-ask na si chairman ng NAPOLCOM sa mga, you know, media, kung meron silang mga question, isang, taga-media ang nag-question na mukhang nagkaayos naman daw behind the scene yung driver tsaka si Corporal Suwan sa pamamagitan ng isang settlement. And dito na nga nag-ignite o nag-apoy si Corporal Suwan, no? Alright. Kung we understand, nagkaayos yata sila ng 76-year-old driver. That is not relevant. Actually, kung mamarapatin ninyo, nagkaroon pa na settlement. Sinubukan niyang dalhin ito sa investigators. Tinanggihan siya ng mga investigators. Dinala niya sa barangay kung saan nagkaroon sila ng amicable settlement. Nagbayad pa yung yung matanda. Nagbayad pa ng 30,000 pesos. Doon sa damage sa kanyang 2005 Ford Link sedan. Hindi na mapakali, no? Hindi na makakali si Corporal Suwan. Kitang-kita niyo dito, no? Gusto na sumabog eh, no? Yung tipong kalaw may tae sa puwet. Galaw eh, hindi na mapakali. Gusto ko nang rumibat. Gusto ko nang rumibat. I'm surprised na 30,000 pesos pala ang halaga ng Ford Link sedan. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. At ayun na nga, no? Hindi na napigilan yung sarili niya. No? Lumabas na eh. Lumabas na. Wala na. Hindi ka na pulis. Normal na mamamayang ka na lang, no? Dahil dyan. Ilan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kahit 5. Wala pala eh. So be it. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapapogi kayo, sir. Well, if you're going to ask me, I mean, Rafael Vicente Calinisan looks very, very neat, no? Again, pwede nating masabi na pogi si Chairman Calinisan, no? Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan na mga klase ng police dito, I'll be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. We will show you what discipline is. At ayun na nga, no? Well, again, mukhang sinibak na ang ating Corporal Suwan. So, si Boss Suwan na lang siya ngayon, no? From a corporal, I mean, actually, it's from a sergeant, no? Na-demote siya to a corporal, and then na-demote siya to simpleng mamamayang Pilipino na lang, no? Mamamayang Pilipino na lang. And again, ito ang buhay na patunay, no, na hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan patunayan mo yung sarili mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo hindi lahat kompetisyon na kailangan mo maipaglaban. Itong press ko na to is for to apologize kasi sa puwersahang pag-aresto sa matanda at hindi tamang pag-aresto, yung tamang proseso ng pag-aresto sa matanda. Ayun yung purpose ng press ko na to. Maybe, in some different universe, pulis ka pa rin sana kung nag-apologize ka na lang. 'Di ba? Yung moment na nilingon siya
chairman ng NAPOLCOM na parang, oh, hindi ka pa mag-sorry? That's sinabi mo na lang na, ay, o nga pala, sorry po. Ganun ka na lang sana, nagpakit ka na lang sana. Di ba? Sana police ka pa rin. But, well, mukhang dahil dyan, ang mga pulisya ay magpapapogi na lang na hindi ka kasama, no? So yeah, I just wanna share this to you guys because sobrang tawang-tawa ako, no? Sobrang tawang-tawa ako sa back and forth ng ano na to, press ko na to. And nakakatawa na no, na hindi naman dapat talaga aabot sa ganito no? Sa ganito kalala. Na siya lang yung dahilan kung bakit naging ganito kalala itong pangyayari to. Siya lang din ang may dahilan, no? Siya lang din may gawa. But yeah, just wanna share that. Just wanna yap about this. Just wanna share that to you guys and yun lang.